Sa panahon kung kailan halos abot kamay na natin ang kalawakan, may isang paniniwala na tila bumabalik sa sinaunang panahon. Paano nga ba nakikita ng isang flat earther ang mundong ating ginagalawan? Para sa kanila, ang Earth ay hindi isang globo na umiikot sa kalawakan. Instead, ito raw ay isang flat disk, parang isang higanteng plaka o CD. Sa mismong gitna ng disk na ito, naroon daw ang North Pole. Ang mga kontinenteng alam natin, Asia, Europe, America, ay nakalatag lamang sa patag na surface na ito, araw at gabi. Simple lang daw ang paliwanag, ang araw at buwan ay parang maliliit na spotlight lamang na umiikot sa ibabaw ng disk na nagbibigay liwanag sa iba't ibang bahagi nito sa magkakaibang oras. Kung may gitna, ano naman ang nasa dulo? Dito pumapasok ang isa sa mga pinakakilalang teorya nila, ang ice wall. Ayon sa kanila, ang Antarctica ay hindi isang kontinente sa South Pole. Sa halip, ito raw ay isang napakataas at napakahabang pader ng yelo na pumapalibot sa buong gilid ng ating flat disk. Ang pader na ito raw ang pumipigil sa mga karagatan na umapaw at matapon sa kalawakan. May mga kuwento pa nga na ang ice wall na ito ay binabantayan daw ng mga armadong tauhan, partikular na mula sa NASA, para pigilan ang sinuman na makatuklas sa katotohanan at malaglag sa dulo ng mundo. It's a very cinematic and dramatic image, one that fuels their narrative. Ang kalangitan naman para sa kanila ay hindi isang walang hanggang kalawakan. Ito raw ay isang solidong dome o firmament na tumatakip sa buong flat earth. Para itong isang malaking takip ng snow globe. Ang mga bituin, planeta at iba pang celestial bodies ay hindi raw mga malalayong mundo o naglalakihang bola ng gas. Ang mga ito raw ay mga ilaw lamang na nakakabit sa loob ng dome na ito na gumagalaw sa predictable na paraan. Ang buong universe, para sa kanila, ay mas maliit, mas simple, at mas nakasentro sa atin. Ito ay isang closed system kung saan ang lahat ay may itinaktang lugar at walang puwang para sa mga konsepto tulad ng black holes o malayong galaxies. Marahil ang tanong ng marami, may naniniwala pa ba talaga rito? Ang sagot oo, at hindi sila kakaunti. Sa social media, naglalakihan ang mga Facebook group na may daan-daang libong miyembro. Ang mga YouTube channel na nagpapaliwanag ng Flat Earth Theory ay umaani ng milyon-milyong views. Nakakagulat na ayon sa mga survey, lalo na sa mga kabataan, tumataas ang bilang ng mga hindi sigurado kung bilog nga ba ang mundo. Ang dating itinuturing na settled science ay muling nagiging paksa ng debate, lalo na sa mga sulok ng internet kung saan ang personal na paniniwala ay mas binibigyan ng bigat kaysa sa sinasabi ng mga libro. Ang ideya na bilog ang mundo ay hindi bago. Sa katunayan, libu-libong taon na itong alam ng sangkatauhan. Noon pa mang panahon ng Ancient Greeks, mga 2,500 taon na ang nakalilipas, napatunayan na nila na ang Earth ay spherical. Ginamit nila ang observation, mathematics, at logic. Halimbawa, ang pag-aaral sa anino ng Earth sa buwan tuwing may lunar eclipse. Ang sikat na kuwento na si Christopher Columbus daw ang nagpatunay na bilog ang mundo ay isang alamat lamang. Alam na ng mga edukadong tao noong panahon niya na bilog ito. Ang totoong debate noon ay hindi tungkol sa hugis, kundi sa laki ng mundo, which is why he miscalculated his journey to Asia. So, kailan at bakit bumalik ang paniniwala sa Flat Earth? Ang modernong Flat Earth movement ay nagsimula noong kalagitnaan ng 19 na siglong taon sa England. Hindi ito direktang nagmula sa mga sinaunang paniniwala, kundi bilang isang reaksyon o protesta laban sa siyensya mismo. Sa panahong iyon, ang science ay nagiging mas komplikado, mas abstract, at mas umaasa sa mga formula na hindi basta-basta nakikita ng ordinaryong tao. Ang mga flat earthers noon ay gustong ibalik ang paghahanap ng katotohanan sa isang paraan na mas simple at mas nakabatay sa kung ano lang ang kayang makita at maramdaman ng isang tao, isang pagbabalik loob sa sensory experience. Isang pangunahing personalidad sa kilusang ito ay si Samuel Rowbotham, na gumamit ng pangalang parallax. Noong 1838, nagsagawa siya ng isang sikat na eksperimento sa isang tuwid na kanal sa England na tinatawag na Bedford Level. Gamit ang isang teleskopyo, pinanood niya ang isang bangka na glayag palayo sa distansyang 6 na milya. Ayon sa kanya, kung bilog ang mundo, dapat ay nawala na sa paningin ang bangka dahil lumubog na ito sa kurbada ng Earth. Pero dahil nakikita pa rin niya ito, idineklara niyang patunay ito na patag ang mundo. This became the cornerstone of his zetetic astronomy, a system based purely on direct observation.
Ang naging problema sa eksperimento ni Robotham at ng mga sumunod sa kanya ay ang pagbalewala sa isang mahalagang scientific principle, ang atmospheric refraction. Ito ang phenomenon kung saan ang liwanag ay yumuyuko o nagbe-bend habang dumadaan ito sa hangin, lalo na sa ibabaw ng tubig. Ito ang dahilan kung bakit ang mga bagay na malayo, na technically ay nasa ilalim na ng horizon, ay tila umaangat at nakikita pa rin. Pero para kay Robotham at sa kanyang mga tagasunod, ang refraction ay isa lamang convenient excuse ng mainstream science para ipagtanggol ang globe model. Para sa kanila, what you see is what you get, period. Fast forward sa kasalukuyan, at makikita natin na ang mga pamamaraan ni Samuel Robotham ay buhay na buhay pa rin. Ang mga modernong flat earther ay patuloy na gumagawa ng mga simple at do-it-yourself na eksperimento para patunayan ang kanilang paniniwala. Halimbawa, may mga sumasakay sa eroplano at naglalabas ng spirit level o level para ipakita na nananatili itong pantay sa buong biyahe. Ang argumento nila, kung ang eroplano ay lumilipad paikot sa isang globo, dapat ay palagi itong yumuyuko pababa para sundan ang kurbada. Dahil hindi raw ito nangyayari, patunay daw iyon na patagag ang kanilang nililiparan. Of course, this ignores the principle of gravity, which keeps everything locally level. Isa pang paboritong pruweba ay ang paggamit ng mga high-zoom camera. Kinukunan nila ng video ang mga barko, isla, o oil rig na nasa malayo, sa kabilang panig ng isang malaking lawa o dagat. Kapag ang isang bagay ay nawala na sa paningin dahil sa horizon, i-zoom in nila ito gamit ang kanilang camera, at voila! Lilitaw itong muli. Para sa kanila, ito ay solidong ebidensya na walang curvature. Kailangan mo lang ng mas malakas na lente. Muli, binabalewala nila ang epekto ng light refraction na nagpapahintulot sa ating makita ang mga bagay na bahagyang nasa ilalim na ng geometric horizon, creating a superior mirage. Ang ganitong mga eksperimento ay nagpapakita ng isang pangunahing katangian ng flat earth community, isang malalim na kawalan ng tiwala sa mainstream science. Para sa kanila, ang mga siyentipiko, physicist at astronomer ay hindi raw tunay na nakakaalam ng katotohanan. Sila raw ay nagme-memorize at umuulit lang ng mga bagay na itinuro sa kanila sa universidad nang hindi ito personal na nabe-verify. Ang mga komplikadong formula at abstract na konsepto ay tinitingnan nila bilang paraan para lituhin ang publiko. Mas pinipili nilang maniwala sa isang taong may camera sa tabi ng dagat kaysa sa isang scientist na may hawak na data mula sa isang satellite. Dahil dito, ang kanilang research ay madalas nakasentro sa paghahanap ng mga butas at anomalya sa mga opisyal na ebidensya. Ang mga larawan at video mula sa NASA ay masusi nilang sinusuri, hinahanapan ng mga senyales ng CGI, green screen, o paggamit ng fisheye lens para magmukhang curved ang horizon. Ang bawat space mission, mula sa moon landing hanggang sa mga imahe mula sa James Webb Telescope, ay itinuturing nilang bahagi ng isang malawakang panloloko. Sa kanilang mundo, mas madaling paniwalaan na ang lahat ng ahensya sa kalawakan sa buong mundo ay nagsasabwatan kaysa sa paniwalaan na ang Earth ay isang globo. Kung susuriing mabuti, ang usapin sa Flat Earth ay hindi lang talaga tungkol sa heograpiya o astronomiya. Hindi lang ito tungkol sa kung ang mundo ba ay patag o bilog. Sa kaibuturan nito, ang Flat Earth Movement ay isang sintomas ng isang mas malawak na phenomenon, isang malalim na kawalan ng tiwala sa mga awtoridad at institusyon. Ito ay isang uri ng rebellion laban sa mga sistemang sa tingin nila ay kumokontrol sa impormasyon at sa huli sa mga tao. Ang NASA, mga gobyerno, ang mainstream media, at maging ang sistema ng edukasyon, lahat sila ay tinitingnan bilang bahagi ng isang malaking conspiracy. Para sa isang flat earther, ang pagsasabing the earth is flat ay katumbas ng pagsabing hindi ako basta-basta naniniwala sa sinasabi ninyo. Ito ay isang deklarasyon ng intellectual independence. Sa isang mundong puno ng impormasyon na hindi natin direktang nararanasan, mula sa atomic particles hanggang sa black holes, ang flat earth theory ay nag-aalok ng isang bagay na simple at nakakakapit. Mas okay ang personal experience kaysa sa di mo nakitang science. Mas kapani-paniwala ang nakikita ng sarili mong mga mata kaysa sa mga larawang galing sa isang ahensyang hindi mo naman mapupuntahan. It's a way of reclaiming control in a world that feels overwhelmingly complex. This mindset explains why the belief persists. Ang mga ebidensya para sa isang spherical Earth ay napakarami at solid, mula sa time zones, sa Coriolis effect na nakikita sa mga bagyo,
sa mga flight path ng eroplano, hanggang sa mismong mga larawan mula sa kalawakan. Ngunit para sa isang tunay na mananampalataya, ang lahat ng ito ay maaring i-dismiss bilang bahagi ng panloloko. Ang bawat ebidensya na ipipresenta mo ay lalo lamang magpapatibay sa kanilang paniniwala na mayroong isang malawakang cover-up. The very act of arguing with them reinforces their worldview that they are the enlightened few against a deceptive system. Kaya't sa huli, ang pagdami ng mga naniniwala sa Flat Earth ay isang paalala. Isang paalala na sa panahon ng digital information, ang katotohanan ay hindi na lamang basta-basta tinatanggap mula sa mga eksperto. Ito ay pinaglalabanan, dinidebate, at minsan binubuo base sa sariling karanasan at komunidad na kinabibilangan. Hanggat may mga taong nakakaramdam na sila ay iniiwan o niloloko ng mga institusyon, magkakaroon ng mga teoryang tulad ng Flat Earth, hindi bilang isang scientific hypothesis, kundi bilang isang watawat ng pagtutol. Isang simbolo na sa kanilang paningin, sila ang naghahanap ng tunay na katotohanan.